O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series kay Geto na nagpunta ng isang madilim na kanto, dahil may naramdaman siyang cursed spirit na agad din niyang kinain. Sinabi niyang lasa daw ng pagkain dito ay parang basahan na ginamit sa maruming CR. Magkasama naman sina Maymay at Utahaim na pinuntahan ng isang lumang bahay para ma-exercise ito. Nang malugi daw sa negosyo ang may-ari ay nagpakamatay kasama ng kapamilya. At buhat noon ay lumabas ang chismis na may multo doon. At lahat ng mga taong nagpupunta doon ay nawawala. Pagpasok nila doon ay nakita nilang may ilaw pa. Kaya sinabi ni Maymay na para mas madali ay maghiwalay sila. Si Maymay sa first floor at si Utahaim sa second floor. Naghiwalay nga sila at maraming mga kwarto ang binuksan ni Utahaim ng pabigla para hindi matakot. Sa huling kwarto ay nakarinig siya ng ingay na sinundan. At pagsilip niya sa ilalim ng mesa ay mga daga ang naroon na kinagulat niyang tumakbo patungo sa hallway. Mas napasigaw siya nang tinapik siya ni Maymay. Pero nagtaka siya nang sabihin ni Maymay na nasa first floor pa rin siya. Sinabi ni Maymay na nasa loob na sila ng tiyan ng cursed spirit. At ipinakitang pabalik-balik lang sila sa parehong hallway. Naglakad sila ng mahaba ng 5 beses at napag-aralan ni Utahaim na hindi pare-pareho ang haba ng kanilang dinadaan na barrier. Akala daw niya noong una kung round shape ang binabagtas nila. Pero mas posible na pinagtatagpi-tagpi itong loop. Ngunit kapag tumakbo daw sila ng mabilis ng opposite direction, ay matatalo ang cursed spirit na gumagawa ng barrier at makakalabas silang dalawa. Tumakbo nga sila ng magkaibang direksyon at nasira ang barrier ng cursed spirit. Kaya nagiba ang paligid at nakalabas si Utahaim. Nakita niya bigla si Satoru na dumating daw para iligtas sila. Ngunit ayaw daw magpatulong ni Utahaim sa kanya. Biglang lumabas ang malaking cursed spirit sa likod niya. Ngunit kinagat ito ng isa pang cursed spirit na kontrol ni Geto. Dumating din ito kasama ni Shoko na agad niyakap ni Utahaim. Sinabi ni Satoru na 2 araw na daw silang nawawala. Kaya naisip ni Maymay na humingi ng mas malaking sahod. Ayos na sana, pero nakalimutan daw ni Satoru na maglagay ng veil. Kaya pagdating ng boss ay sinuntok ang ulo ni Satoru. Sa court ay nasabi ni Satoru na hindi naman nakikita ng mga tao ang cursed spirits, so bakit kailangan pa ng veil? Kaya ipinaliwanag ni Geto na mahirap kapag makita ito ng mga tao, dahil mas lumalakas ang cursed spirits base sa pag-iisip ng tao sa mga ito. Saka muling sinabi ni Satoru na nakakapagod daw ipagtanggol ang mga mahihinang tao na parang unggoy. Nainis si Geto sa narinig kaya biglang naglabas ng cursed spirit nito at hinamon si Satoru ng laban sa labas. Pero hindi ito natuloy nang pumasok ang principal na Yaga. Binigyan sila ng misyon ng principal na iligtas ang isang babae para maging katawan ng tinawag nilang Tengan. Ang Tengan ang nagtataglay ng curse of immortality pero hindi eternal youth. Kaya walang silbi dahil kung sino ang nasa estate ng pagiging Tengan ay wala ding kalayaan. At kada 500 taon ay naghahanap ito ng bagong katawan. Habang nag-uusap sina Satoru at Geto sa telepono, ay naistorbo sila ng isang pagsabog sa isang gusali malapit kay Geto. Kaya mabilis na tumalon si Geto at kinuha ang babaeng magiging Tengan, saka sumakay ng lumilipad niyang pagi. At nagulat ang killer na naisa nang kunin ang babae. Sa kabilang banda ay tinutukan naman ni Bayer si Satoru ng maraming kutsilyo. Pero sinabi ni Satoru na huwag itong umiyak kung masasaktan. Ipinapakain ni Geto ang kalaban sa cursed spirit nito. Kaya nagmamakaawa ang kawawang kalaban na naging tae. Sinabi nitong lagot si Geto pagdating ng pinakamalakas niyang kasama. Ngunit ipinakita ni Geto ang litrato ni Bayer na binugbog ni Satoru. Ipinakita naman si Kung na kinausap si Toji na tatay ni Megumi. Nakipagsugal si Toji pero natalo sa karera. At bago nagpaalam si Kung paalis ay tinanong niya kung ayos lang si Megumi. Pero hindi daw ito kilala ni Toji. Nang magising si Rico ay sinampal nito si Satoru dahil inakala niyang sila yung mga pinadala para patayin siya. Kaya sinabi ni Geto na hindi sila kaaway. Ngunit sinabi kasi ni Rico na pangit ang bangs ni Geto. Kaya pinagdalawahan nilang hinila si Rico at nalagatok ang biwang nito. Dumating si Kuroi at ipinaliwanag na kasama nila sina Satoru at Geto. Nagdaldal si Rico na siya ang Tengan at ibig sabihin na siya rin ang magiging sentro ng Jujutsu High. Pero hindi nakikinig ang 2 malakas na fighters. Saka nagpaalam si Rico na magpunta pa rin ng paaralan kahit late na ito. Pero ipinaliwanag kalaunan ni Kuroi na wala ng kapamilya si Rico. At kapag naging Tengan na ito ay wala na siyang maaalala pa. Sinabi ni Geto na 2 sa kanyang mga cursed spirits na binabantayan si Rico ang namatay.
Kaya agad silang nagpunta ng paaralan ni Rico para hanapin ang babae. Ang may pakana pala dito ay si Toji na binayaran ni Kung para patayin si Rico. At habang kumakain ay naglagay muna si Toji ng bounty para kay Rico. Mautak na as-asin. May nakaharap si Geto na matandang lalaki na may dalawang shikigami. Kaya nagtawag din ng dalawang cursed spirits si Geto. Judgmental ang matanda na sinabing dahil nagre-relay sa mga cursed spirits si Geto ay hindi ito marunong ng man-to-man combat. Ngunit nagulat siyang bigla nang magtawag ng isa pang malaking monster uod si Geto at kinain ang matanda. Akala ni Geto kung ayos na. Pero biglang pumasok mula sa bintana ang matanda sabay pag-atake ng espada. Ngunit nahanap na lang ng matanda ang sarili na kaharap ang best friend na aso. Pero ang totoo ay binugbog na pala siya ni Geto dahil ginamitan siya ng mahika. Pagbukas ni Satoru sa pinto ng choir room ay agad niyang sinigawan si Rico. Kaya pinagkaguluhan siya ng mga babae dahil sa kanyang gwapo. Lalo na nang tinanggal niya ang shades at naipakita ang malapusa na mata na pang cheeks. Lumapit naman ang teacher na kunwari kakausapin si Satoru. Pero biglang sinulat ang phone number at ibinulong kay Satoru na pinagselosan ng students. Agad ding kinuha ni Satoru si Rico na binuhat at nagpatalon-talon sa bubong. Pero nakikita pala sila ng isang naka-paper bag ang mukha. Pero inatake ni Kuroi ang malaking paper bag sorcerer gamit ang pang-map. Saka din dumating si Geto na ginamit ang shikigami para hawakan ang maskuladong kalaban. Napatawa lang si paper bagman saka din naglaho gamit ang kapangyarihan. At lumabas ito sa kinaroroonan ni Satoru at Rico. At hindi lang ito nag-iisa dahil gumawa ito ng 4 na clone. Nalaman ni Geto at Satoru na naglabas ng prize bounty na worth 30 million ang grupo na nais patayin si Rico. Kaya naroon si Paper Bagman para patayin si Rico. Ngunit nagulat siya nang sa isang kumpay lang ni Satoru ay namagnet ang dalawang katawan niya at nagumpugan sa itaas ni Satoru. Itinaas ni Satoru ang babae at sinadyang magpasuntok sa mukha pag-atake ng dalawa pang kalaban. Napatanong na lang ang kalaban nang hindi niya masuntok ang bida. At sinabi ni Satoru na ito ang power niya. Saka din sinuntok ang dalawang clone na bagsak. Tinapunan pa siya ni Paper Bagman ng bato at dahil hindi nasaktan si Satoru ay tumakbo ang kalaban. Ngunit ginamit pa ni Satoru ang power at biglang nawasak ang gusaling malapit at nasa harap niya bigla ang kalaban. Sinubukan niyang gamitin ang kapangyarihan sa maskulado. Pero hindi gumana kaya sinuntok na lang niya ito. Nakatanggap ng message si Rico at nakita si Kuroi na itinali. Dahil iniwan pala ito ni Geto noon para habulin si Rico. Malungkot si Rico na sinabing nais niyang samahan sina Satoru at Geto sa pagligtas kay Kuroi. Kaya pumayag naman si Satoru basta ba hindi magiging hadlang ang babae sa misyon. Dahil kung magkaganon man ay iiwanan nila ito. Sumakay sila ng eroplano patungo ng Okinawa at siniguro ni Satoru na walang kalaban dahil isa-isa niyang tinignan ang mga pasahero. Samantalang kasama ng eroplano nila sa paglipad ang Cursed Spirit Dragon ni Geto. At pagdating sa kinaroroonan ni Kuroi ay sinipa lang ang mga bantay at naligtas ang babae. Saka sila nagpunta ng beach para mag-relax. At habang nag-uusap sa tabi sina Geto at Kuroi ay naglalaro naman sa dagat sina Satoru at Rico. Nakapamasyal pa sila para sa mga huling sandali ng buhay ni Rico at Kuroi. Saka din sila nagpunta sa Jujutsu High Compound. Nagsasalita si Satoru nang bigla siyang saksakin ni Toji mula sa likod. Kaya nagtanong si Satoru kung nagkita na ba sila dati. At sinabi ni Toji na oo. Saka ipinakita noong bata pa ang bida at naroon din si Toji. Umatake din si Geto gamit ang malaking cursed spirit na kinain ang napa-atres na Toji. Ayos pa rin si Satoru na inutusan na si Geto na dalhin sa safety si Rico at Kuroi. Kaya umalis nga sina Geto at ng dalawa pa. Lumabas si Toji mula sa halimaw ni Geto at may bago itong mas malaking blade at may nakahawak sa kanya na cursed spirit na pangit. Sinabi ni Satoru na tapos na ang bounty offer. Pero sinabi ni Toji na siya ang nagbukas at nagsara mismo ng bounty. Ginawa daw niya ito para malaman ang teknik ni Satoru. Umatake si Satoru pero mabilis na umilag si Toji. Saka tinago niya yung espada at naglabas ng mas maliit na punyal mula sa bag na cursed spirit. Saka ito nagpatalon-talon ng mabilis sa mga kakahuyan at umatake ulit kay Satoru. Ngunit malakas ang barrier ni Satoru na itinapon sa malayo si Toji, kaya nasira-sira ang mga bahay sa paligid. Pero nakita ni Satoru na walang nasaktan sa pag-atake niya at wala siyang maramdaman na curse energy ng kalaban. At hindi niya ito makita. Kaya ang pinakiramdaman niya ay ang bag na halimaw ni Toji at ito ang tinarget niya ng malakas niyang blue energy power. Dahil sa lakas ng kapangyarihan ng bida ay nasira ang paligid maging ang lupa.
Naisip ni Satoru na wala nang mapagtataguan si Toji. Ngunit walang ano-ano ay nakita niya ang sangkatutak na naglabasang mga cursed spirit na pinalibutan siya. Dahil dito ay mas lalong hindi niya mapapakiramdaman kung nasaan si Toji. At inakala niyang decoy ito ng kalaban para puntahan si Rico. Ngunit mula sa likod niya ay lumabas si Toji hawak ang isang matalim na armas at sinaksak sa leeg ang bida. Sa kanya hiniwan na parang kinatay na baboy si Satoru kaya na-slice ang katawan ng pogi. Pinagsasaksak din niyang parang yakuza ang legs ni Satoru. Kaya bumagsak ang pogi at naging patay na pogi. Samantalang nakangiti ang kalaban na pangit. Paglabas ni Rico at Kuroi sa isang elevator ay sinabi ni Kuroi na hanggang doon na lang siya. Kaya niyakap siya ni Rico at nagpaalam sila sa isa't isa. Nakarating silang dalawa ni Geto sa teritoryo ng Tengan. At doon ay tinuro ni Geto ang daan papunta sa ugat ng isang malaking punong kahoy kung saan mamamalagi si Rico. Ngunit bago magpunta ang babae ay sinabi ni Geto na pwede pa ring umatras ang babae sa huling pagkakataon. Alam daw ni Rico na sinilang siyang espesyal. Ngunit mas gusto niyang maging ordinaryo at bumalik kay Kuroi at sa normal na buhay. Kaya ipinaliwanag ni Geto na bago nila hanapin si Rico ay nagpasya na silang kung ayaw ni Rico na magpagamit sa Tengan ay pwede itong umuwi. At ipaglalaban nila ang babae. Saka tinawag na ni Geto si Rico para umuwi. At masaya naman ang babae. Pero bago pa niya mahawakan ang kamay ni Geto ay bigla itong nabaril sa ulo. At patay na bumagsak. Nagpakita si Toji at sinabing pwede nang umuwi si Geto. Sinabi pa ng as-asin na pinatay na niya si Satoru. Kaya nagalit si Geto at inilabas ang mga halimaw nito saka inatake ang kalaban. Kinagat ng dragon ni Geto si Toji na inilipad-lipad nito. Ngunit nakabaril pa si Toji na sinangga ni Geto. Saka din naglaho ang cursed spirit ni Geto at tumayo si Toji. Naglakad si Toji at sinabing para siyang invisible man para sa mga Jujutsu sorcerer dahil kaya niyang itago ang mga cursed weapons. Gumamit pa ng multiple ray gun si Geto pero nagpunta ng kabila si Toji na pakwento-kwento pa. Itinuro nito ang bunganga at doon lumabas ang maliit na cursed energy pero lumaki rin at naging yung bag niya. Ito ang paraan niya kung paano tinatago ang mga cursed spirit at armas. Nainip si Geto na nagtanong kung paano nakapasok si Toji sa entrance ng Tengan. Kaya sinabi ng kalaban na sinundan niya ay yung pisikal na bakas nila. Umatake si Geto gamit ang dragon na agad ding sinangga ni Toji. Saka nagpaputok pa ng mga laser beam si Geto pero parang baliw lang si Toji na umiilag. Inispada lang ni Toji ang dragon ni Geto na ipinagtaka ng malakas na cursed user. Saka lumapit si Toji at nagtitigan sila habang nahuhulog ang kinaroroonan nila. Gumamit ng isa pang multo si Geto na kamukha ni Sadako. May gunting ito na nagtatanong kay Toji kung mukha ba siyang K-pop idol. Pero sinabi ni Toji na hindi siya nagkakagusto sa hindi naliligo. Muntik magunting ng multo ang tenga ni Toji. Pero pinagpuputol ni Toji ang gunting ng pangit na mukhang mabaho at nakalaya sa simple domain nito. Binalak ni Geto na kunin ang cursed spirit ni Toji kung saan tinatago ng kalaban ang mga armas nito. Kapag natanggal ni Geto ang mga armas ni Toji ay talo na ito. Mahahawakan na sana niya ang inventory ni Toji, pero tinabig ng kalaban ang kamay ni Geto. Saka ginamit ang espada para ma-slice ang katawan ni Geto. At alavandam na nag-roundhouse kick ang killer at naitapon si Geto. Sinabi ni Toji na hindi niya pinatay si Geto dahil cursed spirit user ito. At baka makawala pa ang ibang mga cursed spirit at magkaproblema siya. Saka sinabing pinangalanan niya ng Megumi ang halimaw nito. At nakakahiya daw sa mga sorcerers na tinalo sila ng isang unggoy na tulad ni Toji. Kalaunan ay nagpunta sa client si Toji at iniluwa ng cursed spirit ang patay na katawan ni Rico. Kaya masaya ang utak ng Star Religious Group na ipapasa na sa bank account nila ang bayad at may bonus pa. Saka binalot ang katawan ni Rico sabay paliwanag ng layunin nila at pumasok sa isang kwarto para humabol kung sakaling mainit pa. Hihihi. Kaya na-aksyon na lang ni Toji na sira ulo ang client. Paglabas nila ni Kung ay nag-usap sila saglit. Kinuha pala ni Kung si Kuroi para sa ibang negosyo tulad ng hentai Starstruck. Sinubukan pang manghingi ng pagkain ni Toji. Pero iniwan na siya ni Kung. Habang naglalakad ay nagulat si Toji nang makita si Satoru na hinihintay siya. At masayang masaya ito dahil noong muntik siyang mapatay ni Toji ay may nalaman siyang bagong limitless technique. At napansin ni Toji na mukhang nakasyabo ang bida. Sinabi ni Satoru na natalo sana siya kung pinugot ni Toji sa ulo. Kaya kinuha ni Toji ang espada at binalak pugutin si Satoru. Ngunit mabilis na kailag si Satoru at ginamit ang pulang kapangyarihan at naitapon si Toji. Nag-stretching si Toji at nalamang walang nabali na buto.
At naalala niya ang 3 kapangyarihan ni Satoru na nakaya niyang makasurvive. Kinuha niya ang armas at nilagyan ng tanikala at pinaikot-ikot para umatake. Ngunit may naramdaman siyang kakaiba kay Satoru. Dahil sa pride ay umatake pa rin si Toji na tinapunan ng armas si Satoru na umilag-ilag ng 2 beses. Pero may sarili ding mundo ito na nabuksan ng kamalayan sa bagong limitless power. At hindi na daw siya nakakaramdam ng galit dahil sa pagkamatay ni Rico. Sa isip ni Satoru ay alam niyang si Toji ang pinakamalakas na Zenan dahil alam nito ang sekreto ng limitless power na mga dating gamit niya. Pero dahil may nalaman siyang bago ay pinag-combine ni Satoru ang red at blue orbs nito, saka pinuntirya si Toji na nasira ang mga tanikala. Kaya nabutasan ang katawan ni Toji at nabitiwan ang armas nito. At sinubukan pang makaapa ang nawala ng puso. Nilapitan siya ni Satoru at nagtanong ng huling kahilingan. Kaya sinabi ni Toji ang patungkol sa anak na si Megumi. Saka din ito namatay na nakatayo. Kalaunan ay ipinakita si Geto na naka-recover ang katawan at mabilis na binuksan ang isang pinto. At pagpasok niya ay nakita ang maraming miyembro ng kulto na pinapalakpakan si Satoru, na hawak-hawak ang bangkay ni Rico. Nakita ni Geto ang blanko na mukha ni Satoru. Saka sinabing nang matapos siyang magamot ng boss nila sa Jujutsu ay agad nagpunta doon. Ngunit huli na dahil namatay pa rin si Rico. Nasabi ni Satoru na nagkamali siya ng malaki. At nais na pagpapatayin ang mga relihiyosong tao na kulto. Pero sinabi pa rin ng naiinis na Geto na kailangan nila ng magandang dahilan para patayin ang mga tao. Lalo at mga Jujutsu sorcerers sila. Bumalik ang scene kay Geto na nakakaintindi ng pagiging marumi ng pag-exercise at pag-absorb ng mga cursed spirits. Ginagawa daw niya ito para maging malakas na Jujutsu sorcerer. Pero napatanong siya sa sarili kung kanino ba niya ito ginagawa. Ngunit dahil sa mga nagawa ay pinuri siya ni Haibara. Saka sila uminom ng juice in can. Email me at promote natin ang local product mo. Sinabi ni Haibara na gustong-gusto niyang ginagawa ang hindi kaya ng iba at masipag siya dito. Habang nag-uusap ay dumating si Yuki na nagtanong kung bagong hairstyle ba ni Geto ang long hair. Kaya umalis na ang nagpaalam na Haibara. Nagtanong si Geto kung sino ang babae na basta na lang tumabi sa kanya. At nagpakilala ang blondie na siya si Yuki. Kaya naalala ni Geto ang narinig na special class sorcerer na ayaw tumanggap ng misyon at walang ginagawa. Kaya naasar si Yuki dahil sa bad report. Kaya ipinaliwanag ng babae na 2 paraan ang alam niya para mawala ang mga cursed spirits. Ang una ay ang ginagawang trabaho ng Jujutsu sorcerers na paghunting at pagpatay sa mga cursed spirits. At ang pangalawa ay turuan ng mga tao na makontrol ang kanilang cursed spirits. Dahil sa kanilang mga emosyon naman nabubuo ang mga halimaw na ito. Sinabi ng babae na kung lahat sana ng mga tao ay maging sorcerer, ay maiiwasan ang pagkakabuo ng mga cursed spirits at wala silang kailangang linisin. At nasabi niyang si Toji lang daw ang nakagawa nito kaya lumalaban siyang walang cursed spirit technique. Napatanong si Geto na paano kaya kung alisin na lang lahat ng mga taong hindi sorcerers. Baka masolve ang problema nila patungkol sa mga cursed spirits. At nasabi ng babae na posible din itong solution. Pero hindi sila baliw para gawin iyon. Pero binawi din ni Geto na kaya ginawa ang mga sorcerers para protektahan ang mga normal na tao. Ngunit bago umalis ay sinabi pa ng babae na desisyon pa rin ni Geto kung anong pipiliin. Kalaunan pa ay nakita ni Geto ang frustrated na kasamang sorcerer na si Kento. Dahil namatay ang partner nitong si Haibara. Kaya mas lalong na-stress si Geto sa ipinaglalaban nilang mga Jujutsu sorcerers. Nabigyan siya ng misyon at nakita ang 2 batang gumamit ng cursed spirit para ipagtanggol ang sarili. At galit na nanggigil ang mga matatanda sa kanila. Kaya nawala sa magandang pag-iisip si Geto at tinawag ang mga tao sa labas ng bahay. At doon ay pinaslang niya ang mga ito. Mga demanding kasi na mahihinang nilalang. At hindi pa nagla-like ng video. Kaya mag-like na kayo dyan, hihihi. Nagawa ng report ang pangyayari at nagulat si Satoru nang malaman mula sa principal ang ginawa ni Geto. Lalo na at pagkamatay ang pataw na parusa kay Geto. Nakipagkita si Shoko kay Geto sa maraming mga tao at nagtanong kung bakit ito ginawa ni Geto. Ngunit hindi daw maiintindihan ng karamihan ang kanyang layunin. Tinawagan ni Shoko si Satoru at sinabi kung nasaan si Geto. At habang naglalakad si Geto ay sinigawan siya ni Satoru at nagtanong kung anong nangyari sa pangako nila na wala silang papatayin ng walang dahilan. Kaya ipinaliwanag ni Geto na may bago na siyang layunin at kahit imposible ito para kay Satoru ay gagawin pa rin niya. Nais ni Geto na patayin lahat ng mga hindi sorcerer at nauna na niyang pinatay ang mga magulang. Nagdadalawang isip si Satoru na patayin ang kaibigan gamit ang teknik.
Pero may nangyari dito na malalaman natin sa huling bahagi ng Season 2. Nagpunta ng dating kulto na boss ni Kong si Geto, para kausapin sila. At sa stage ay sinabi niyang mula ngayon ay pag-aari na niya ang organization. Marami ang pumalag, kaya lahat sila ay kanyang pinatay. Dahil galit siya sa mga taong hindi sorcerers. Pinuntahan naman ni Satoru si Megumi at nagulat ito nang kamukha ito ng tatay na si Toji. Marami pang pinagsasabi si Satoru pero hindi interesado si Megumi. Dahil ang gusto lang ng bata ay maging ayos sila ng peking kapatid na si Sumiki. Kaya sinabi ni Satoru na siya ang bahala at ang kailangan lang gawin ni Megumi ay magpalakas. Saka nagising si Satoru sa kasalukuyan kung kailan kasama na niya ang 3 Jujutsu first years.